Hi, kamusta na tayo? Ha? Kamusta na? Kamusta yung blessings ni Almighty Father sa atin tsaka ni Jesus Christ? Araw-araw nagpe-pray tayo, no? Tsaka nagbabasa tayo ng Bible. At tsaka yung pagkakanta ka kay Almighty Father, it's a form of worship also. So kung may time kayo, kumanta rin kayo para kay Almighty Father. I-dedicate nyo sa kanya yung kanta nyo. Kahit pangit yung boses. Mga ko rin, hindi rin maganda ang boses ko. Kaya kahit pangit, tanggap naman yung Almighty Father yun eh. Kasi, ibig sabihin ng pinupuri natin siya. Nasa ano na tayo, no? Dito sa Old Testament, sa Exodus chapter 17. Yung last time, yung manna, tsaka yung quail, no? Yung pinagkwentuhan natin. Ngayon nga pagkakwentuhan natin yun, yung si Moses pa rin, pati yung mga Israelites nasa desert. So, nung una, nagreklamo sila ng water, diba? So, yung place na yun naging Mara. Tapos, nanghingi naman sila ng pagkain, diba? Ng manna, tsaka ng quail. So, dito naman sa chapter 17, basahin natin. The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." So dito, nagalit na naman sila yung mga Israelites kay Moses kasi walang tubig. Kasi nga, dati sa Mara, no, may tubig. Kasi honestly, umaandar sila eh. Naglalakad sila. So, syempre, naiwan na nila yung place na Mara. Kaya, wala na silang tubig. Kasi nasa ano na sila, no? Nasa desert of sin na sila. So, syempre, kailangan nila ng tubig. Yung mga livestock nila, yung mga tao, may mga servants din kasi sila. So, marami sila yung family nila. Kailangan nila ng pagkain at saka ng water lagi. Tsaka kailangan maligo sila, malinis sila. Kaya lagi sila nagreklamo dahil wala silang tubig. Alam naman nila no na makapangyarihan si Almighty Father, nakasama nila, pero hindi pa rin sila nagtitiwala ng totally. Ay, kita yung ano ko, yung pimple ko. Huwag nyo nang pansinin na parang alam mo yung yung corneto. Ang pinipig crunch. Parang may pinipig crunch yung mukha ko. Ang tanda na. Tigawat pa eh. Pero yung isang dito, yung nakatira dito, binibili ako ng pagkain. Nagpapadeliver ako. Dito sa subdivision namin. Sabi sa akin, naku, sana naglilihi ako kung naglilihi lang sana ako. Anong ibig sabihin ko naglilihi? Gusto rin yata akong paglihian. No, ang tanda ko na paglilihian pa ako. 30 years old na ako, gusto pa akong paglihian. Ba't yan no? 30 years old. So, 31 na. Bakit? Basta walang tanong ng edad. Balik tayo dito ha. Balik tayo punta ron. Kasi sa water, no? Na nanghingi ng water yung mga tao. Mga Israelites. Ngayon, sabi dito ni Moses, "Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test?" Kasi lagi naman silang binibless ni Almighty Father. Di ba nga, lagi silang, kahit lumipat sila ng lugar, meron silang manna, at saka may quail sila. Okay? Kaya ngayon, sabi ni Moses ito, bakit kayo nakikipag-aaway sa akin? Bakit lagi yung tinetest si Almighty Father? But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses kasi nga uhaw sila. Pero pwede naman silang manghingi ng tubig ng hindi naman sila nagreklamo, di ba? Na pwede naman nila sabing, Moses, pwede pakisabi kay Almighty Father, wala na kaming tubig, maayos yung pagkikipag-usap nila. Pero ba't ganun sila na lagi sila nagreklamo? Yung pareklamo, iba kasing salitang pareklamo, no? Pero yung tubig, bakit dati dami namin tubig dun sa
sa Egypt, ngayon wala na kaming tubig, bigyan mo ganun ang dapat ang magsasalta Moses, wala na kaming tubig di ba? Alam naman ni Almighty Father, maayos tayo dapat makipag-usap. Parang tayo na pag magpe-pray tayo, ba't tayo magreklamo? Makikipag-usap tayo kay Almighty Father, magpe-pray tayo sa Kanya. Okay? Hindi tayo magreklamo. Kasi pag nagreklamo tayo, ibig sabihin wala tayong tiwala kay Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat magreklamo. Para malaman ni Almighty Father, nagtitiwala tayo sa Kanya. At alam naman niya yung pangangailangan natin. Test lang niya tayo. Tinitingnan lang ni Almighty Father yung reaction natin. Kung irerespeto natin siya o hindi. Or kung susundin natin yung mga gusto niya o hindi. Kasi tatay natin siya. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya wala tayong karapatan na magreklamo. Wala tayong karapatang magmayabang. Dahil creation lang tayo ni Almighty Father. Wala tayong, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang future. Si Almighty Father ang lahat may hawak ng future. Ang buhay natin. Kaya makikipag-usap tayo at makikiusap tayo sa Kanya ng may respeto. Tsaka di ba yung mga magulang nyo, nire-respeto nyo? Ganon din si Almighty Father, ire-respeto rin natin. Sinisiguan nyo ba yung magulang ninyo? Penging ganyan, hindi di ba? O, tatay, nanay, penging ganon, naglalambing pa. Ganon din ang gusto ni Almighty Father, kasi gusto niya mahalin natin siya. O, ito na naman They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Bakit mo kami pinalabas ng Egypt para mamatay ba kami, pati mga anak namin sa uhaw? Reklamo sila. Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." So, yung mga tao gusto nang batuhin si Moses. Imagine yung power ng Almighty Father, nakita na nila. Yung the parting of the Red Sea, nagkakaroon sila ng manna and quail. Naging, yung tubig ng mapait, naging drinking water dun sa Mara. Pero wala pa rin silang pananampalataya. The Lord answered Moses, "Go out in front of the people, take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go." Sabi ni Almighty Father, dalin mo yung mga elders ng Israel, at pati ikaw, dalin mo rin yung staff mo. Yung ginamit mong staff nung ginawa mo, nung naging dugo yung River Nile. Yung Nile River naging dugo, di ba? So, kunin mo yung staff yun, dalhin mo yun. At humarap ka sa mga tao. Sabi ni Almighty Father. Tapos, ito pa din, the Almighty Father. "I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock and water will come out of it for the people to drink." Tingnan mo, i-strike mo lang ng staff mo yung rock sa Horeb. Pag ni-strike mo yun, or tapikin mo, or ano bang tawag doon? Pukpukin mo, ganun. May lalabas na tubig doon para inumin ng mga tao. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. And he called the place Massa and Meribah, because the Israelites quarreled, and because they tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" Kasama ba natin si Lord o hindi? Bakit ganun? Wala tayong mainom na tubig. Pero nakita na nila yung power ni Almighty Father, hindi pa rin sila nagtatrust. Ganun din tayo, di ba? Minsan may mga prayers tayo na binibigay ni Almighty Father, pero pag may dumating na mga trials and temptations sa atin, bakit ganyan na nangyari? Akala ko ba okay na tayo kay Almighty Father? Bakit nagkaroon na natetesta naman tayo na paano yan? Mag-aalala na naman tayo, di ba? Lahat tayo ganito. Tao tayo Naiintindihan tayo ni Almighty Father, pero dapat intindihin din natin siya na makita natin yung kamay niya ang gumagawa ng lahat
para ma-provide niya yung mga needs natin. At saka, di ba sinabi dito ni Almighty Father, humarap ka sa mga tao, dali mo yung staff mo, nang in-strike mo yung Nile River, di ba? Yung staff, kaya pinapadala ni Almighty Father yon. Sini-symbolize nun, yung cross, yung, di ba, yung staff kahoy yon, yung cross kahoy din yon, di ba? So, nung in-strike ni Moses ng kahoy, yung pato, nagkaroon ng tubig. Ngayon, si Jesus Christ, dahil sa kanya, siya ang living water natin, si Jesus Christ. Okay? So, kaya symbolic yung staff ni Moses dito, na nakakonect din kay Jesus Christ. Never na tayong mauuhaw dahil si Jesus Christ ang mag-feel ng kauhawan natin. Kauhawan natin sa salita ng Diyos, kauhawan natin sa pagmamahal, kauhawan natin sa mga bagay. Si Jesus Christ ang mag-feel nun. So, itong staff ni Moses, symbolic to, symbolizes nun yung cross ni Jesus Christ. Ituloy natin, ha. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I'll stand on top of the hill with the staff of God in my hands." So after doon, nagkaroon na sila ng tubig. Ngayon naman, ang test naman sa kanila, may dumating na mga gusto silang girahin. Okay? Gusto silang patayin, gusto silang nakawan. Yung mga Amalekites. Itong mga Amalekites, apo to ni Esau. Kilala niyo si Esau, di ba? Si Esau, yung kapatid ni Jacob. Si Esau, nag-iba ng pangalan niya, naging Edom na. So, Edomites. Ngayon yung mga Edomites, apo niya, si Edom, or si Esau, apo niya itong si Amalek. Ngayon si Amalek, yung mga lahi niya, Amalekites. Okay? Kasi ang mundo natin talagang patriarchal, no? Di ba yung mga surname nyo, saan galing? Di ba galing sa tatay ninyo? Ngayon yung, kung babae ka, ayaw mong gamitin yung surname ng tatay mo, or ng magiging asawa mo, surname ng tatay mo. Ngayon kung ayaw mong gamitin yung surname ng tatay mo dahil feminist ka or ano ka, dahil ayoko, bakit tatay ko ang gagawin, gusto ko sa nanay ko. O saan na naman galing yung surname ng nanay mo? Di ba sa tatay din niya yun? Di ba yung surname ng tatay ng nanay mo, lalaki rin yun? Oh. So, ganun talaga ang, mundo natin, patriarchal. Kasi nga, naging under na ng mga, naging under na tayo, ang mga babae, naging under na ng mga lalaki, simula pa nung kay Adan, kasi nga, dahil sa ginawa ni Eva. O si Eva na naman may kasalanan. Kaya naging patriarchal tayo. Kaya yung mga apelyido natin, dati kasi yung mga tao wala namang apelyido no? Di ba pag tatanungin, anong pangalan? Ay, sino yun? Pero pare-pareho ang pangalan ba si John? Sino yun si John? Si John na anak ni ganyan. O, di ba? Si John na anak ni Pedro, gano'n. Kaya naging John Peter, gano'n, ang pangalan, kasi anak ni Pedro, doon siya na-associate. I-associate tayo doon sa lalaki, sa pangalan ng tatay natin. Doon tayo ma-associate dahil makukuha natin ang apelyido ng tatay natin. So, gano'n din dito sa Bible. Okay? Kaya nga Amalekites, kasi nga, anak siya si Esau. Hindi naman yung asawa ni Esau di ba? So, si Esau mismo, tapos yung apo niya, itong si Amalek. Kaya huwag niyo sasabihin, hindi, ayoko, gagamitin ko yung apelyido ng nanay ko. O sige, gamitin mo yung apelyido ng nanay mo, pero saan galing ang apelyido ng nanay mo? Di ba sa tatay ng nanay mo? Kaya, yung katotohanan, hindi natin maitatatwa, hindi natin maiaalis yun. Kung anong totoo, yun.
Lalabas at lalabas yun. Tuloy natin ha. So, ang Amalekites, apo siya ni Edom, di ba? Or Esau. Ngayon, ang Amalek, ang meaning nitong Amalek is travail, vexation, and sorrow. Yun ang ibig sabihin ang meaning ng Amalek. Ang pangalan niya, tao kasi siya, no? Si Amalek. Ngayon, ang meaning ng name niya is travail, vexation, and sorrow. So, itong mga Amalekites, ang unang nakipaggustong labanan ang mga Israelites. Wala namang ginagawa ang mga Israelites kundi dumadaan lang. Pero itong mga Amalekites, gusto silang sakupin or i-plunder. So, yung Amalekite, symbol nun, yung sorrow, travail, and vexation. So, itong mga Israelites, tayo to, mga followers ni Christ, na nagpa-follow na tayo kay Christ, di ba? Wala na tayo sa Egypt. Ngayon, kahit na wala na tayo sa Egypt, makaka-experience pa rin tayo ng sorrow, travail, and vexation. Hindi nyo alam yung vexation. Hindi ko na alam, nalimutan ko. Ang vexation, ang meaning ng vexation is worries, frustration, annoyance, irritation. So, kahit follower na tayo ni Christ, naiirita pa rin tayo, nagagalit pa rin tayo, nagwo-worry pa rin tayo, nafo-frustrate pa rin tayo, nade-depress pa rin tayo. So, kaya nga, inihahalin tulad natin yung Israelites sa mga follower ni Christ, okay? Na tayo yon, na nakaka-experience pa rin tayo ng ganon. Pero, madidefeat natin yung sorrow na yun kung kay Almighty Father tayo kakapit. Madidefeat natin ang worries natin, ang mga problems natin, kung kay Almighty Father tayo lapit. Gaya nga sa mga Amalekites dito. Basahin natin ha. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua. So dito yung unang minention si Joshua. Okay? Si Joshua to na nasa Bible. Dito yung anak ng artista, no? Si Joshua. Dito nyo lang kinuha yung pangalan, Joshua. Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I'll stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So, itong sabi ni Moses. Mamili ka ng mga tao, Joshua, na makipag-away or makikipaglaban sa mga Amalekites. Kasi bukas, tatayo ako sa taas ng burol or sa hill. Hawak-hawak ko yung staff of God, ni Almighty Father, sa kamay ko. So, yung staff ni Almighty God, di ba nga sinisimbolize nun? Si Jesus Christ. Okay? So, humawak tayo kay Jesus Christ. Kapitan natin si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ na pagtagumpayan niya ang lahat, tayo rin mapagtatagumpayan natin ang mga trials dito sa mundo. Tuloy natin. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. So si Moses, nandun siya sa taas ng hill or burol, no? Nakataas yung kamay niya. So pag nakataas yung kamay ni Moses na gano'n, hindi ko kasya dito sa kamay. Gusto kong kumasya, hindi ako marunong. Paano ako bago kakasya dito sa camera? Gusto ko ba ako? Siguro kung pahit ako, kakasya ako. Diba? So, nakataas yung kamay ni Moses na gano'n. So, tuwing nakataas ang kamay ni Moses na gano'n, na kay Almighty Father, nananalo ang mga Israelites. Pero pag binababa naman ni Moses yung kamay niya, kasi nangangalay na siya, napapagod na ako, baba ko muna yung kamay ko, nananalo naman yung mga Amalekites.
Kaya dapat ang gagawin ni Moses or ang ginawa ni Moses, dapat laging nakataas yung kamay niya. Okay? So tayo, laging nakataas din dapat ang kamay natin kay Almighty Father para manalo tayo sa trials and vexations and sorrows ng mundo. Lagi tayong kay Almighty Father lalapit. Ituloy natin, When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him and he sat on it. So kahit nakaupo na si Moses, nakataas yung kamay niya kasi nga nangangalay na siya. Di ba pag matagal na nakataas ang kamay mo, mapapagod ka. So, pinaupo na lang siya ni Aaron siya ni Hur. Ngayon, ang ginawa naman ni Aaron at ni Hur, para hindi maibaba yung kamay ni Moses, para manalo ang mga Israelites, hawak-hawak tig-isa ni Aaron at Hur, magkabilang kamay ni Moses, nakataas kay Almighty Father. So, ituloy natin. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So, ang tagal nun hanggang gabi, sunset na, no? So, Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Kaya tayo pa pagtatagumpayan natin yung sorrows dito sa mundo. Lagi lang tayong lumapit kay Almighty Father. Kapit tayo kay Jesus Christ. At yung prayers natin, walang tigil. Hindi tayo titigil ng pag-pray kasi para manalan tayo, mapagwagian natin yung sorrows dito sa mundo. Kasi dito sa mundo, walang katapusan dito eh. Dito sa mundo, di ba, pag yung problema, ayun na naman, ay meron na naman, hindi mo matapos. Parang give me a break, please, ganon. Hindi matapos, hindi talaga matatapos hanggang nandito tayo sa mundo. Kasi dito sa mundo, iba-ibang klaseng tao ang nandito. May follower ni Christ, merong hindi follower ni Christ. May mga andito yun, at ang namamayani dito sa mundo is mga principalities at saka yung mga demons. Kasi itong mundo madumi. Parang desert. Di ba yung desert madumi, barren? Ganun rin yung mundo natin. Madumi. Kulang sa tubig. Yung desert, diba? At si Jesus lang, at si Almighty Father lang makakapag-fill ng buhay natin. Tuloy natin Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it. Because I will completely blot out the name of Amalekite from under heaven. Promise ni Almighty Father to. Sabi ni Almighty Father, ilagay mo sa scroll itong pangyayaring ito. Kaya nga, nagkaroon siya ng Exodus, Leviticus, kasi nga, Genesis. Kasi, i-instruct ni Almighty Father si Moses na isulat lahat yung mga nangyayari, ng mga importante, ng mga bagay. Kasi nga, magiging konektado ito kay Jesus Christ. Para makita natin yung connection ni Jesus Christ nung dati pa nung bago pa ang mundo hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, makikita natin ang connection hanggang ngayon na gumagawa pa rin ng kamay ni Almighty Father na dapat natin siyang pagtiwalaan. So, ang scroll na to is book, no? Kaya ito, yun, nakalagay sa Book of Exodus. At saka ito sabi dito, remembered and make sure that Joshua hears it because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. So darating ang panahon, mawawala na ang sorrow, ang mga travesties and travails and vexation, worries natin, mawawala na din. Darating ang panahon, mawawala yun. At yun yung time na pagdating ni Jesus Christ, yung second coming niya, mawawala lahat ang mga paghihirap natin.
yung mga tests mawawala. Kasi malalaman na kung sino ang totoong kay Almighty Father. Tuloy natin na. Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against Amalekites from generation to generation. Kaya nga, from generation to generation, up to our generation, meron pa ring sorrows. Pero, the Lord is our banner. Ipagmalaki natin na si Lord ang ating tagapagligtas, siya ang ating siya ang magliligtas sa atin at magtatanggal sa atin sa mga sorrows. Alleviate yon, mapaglalabanan natin yon dahil kay Almighty Father at saka sa anak niyang si Jesus Christ. Ituloy natin sa chapter 18. Magto 2 chapters tayo. Kasi maikli lang yan. Or gusto niyo bang wag na lang? Ba't ba kayo nagde-decide? Ituloy natin sa chapter 18. Now Jethro, the priest of Midian, the father-in-law of Moses, heard of everything God had done for Moses and for his people Israel, and how the Lord had brought Israel out of Egypt. So itong si Jethro, priest siya na Midian, father-in-law ni Moses, tatay ni Zipporah. So si Moses, may asawa siya. Okay? Kaya hindi masama ang mag-asawa. No? Kasi si Moses, na may asawa. Pero si Jesus Christ, wala siyang asawa, okay? Hindi nag-asawa si Jesus Christ. Hindi siya nakaranas ng earthly desires dito sa mundo. Kasi nga, malinis na malinis si Jesus Christ. Dahil hindi siya taga dito sa mundo, gaya natin, dapat maging malinis din tayo dahil hindi tayo taga dito sa mundo na to. Kailangan lang natin magparami. Ang reason lang naman kung bakit merong copulation, alam niyo yung copulation, ang reason lang nun, yung intercourse is for us to multiply. Yun lang yun. For us to multiply. Hindi para mag-asawa ng madami, magpakasarap sa buhay, or kung sino-sino ang partner mo. Hindi yun. Ang real reason ng copulation or sexual intercourse is for us to multiply. At lahat ng ginawa ni Almighty Father, perfect yon, maganda yon, all is good, okay? Ngayon, ang ginawa lang ni Satan, kinurap lang niya yung meaning, lahat ng mga ginawa ni Almighty Father. Kasi kung hindi good ang sexual intercourse, no? Hindi madadami ang tao. Halimbawa, kung masakit sa halimbawa, nasaktan ka, masakit yan, hindi na tayo magpapadami, masakit pala. So, hindi magpapadami ang tao. Kaya ginawa ni Almighty Father na all is good para magpadami ang mga tao. Pero nga, si Satan, ang ginawa niya, sinira niya yung lahat ng mga ginagawa ni Almighty Father na magaganda. Sinira niya. Ituloy natin, So, itong si Jethro, father-in-law ni Moses, narinig niya yung mga ginawa ni Almighty Father kay Moses at pati sa mga Israelites. Kung paano ang nangyari na nailabas sila sa Egypt. After Moses had sent away his wife Zipporah, his father-in-law Jethro received her and her 2 sons. One son was named Gershom, for Moses said, I have become a foreigner in a foreign land. And the other was named Eleazar, for he said, my father's God was my helper. He saved me from the sword of Pharaoh. So, dalawang anak ni Moses. Si Gershom, na ang meaning is, I have become a foreigner in a foreign land. Tapos yung isa naman si Eleazar,
which means my father's God was my helper. So yung mga pangalan natin, may mga meaning na, ano bang meaning ng pangalan ninyo? Maganda ba yung meaning ng pangalan ninyo? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi maganda yung pinili niyang pangalan para sa akin na ipinaalam niya sa tatay ko. Kasi tatay ko nagpangalan sa akin. Okay? So, paisip sa tatay ko kung anong ipapangalan sa akin. Siyempre, si Almighty Father. Kayo rin, kung sino nagpaisip ng pangalan ninyo sa inyo. Diba tatay ninyo or nanay ninyo? Or sino ba pangalan sa inyo? Kung maganda ang meaning, magpasalamat tayo. Paano kung di maganda ang meaning? Pero, papasalamat ako, personally, papasalamat ako kay Almighty Father kasi maganda yung meaning ng name ko. So, ito yung may mga meaning talaga ang, kahit noon pa man, may meaning yung mga pangalan ng mga tao. Hindi basta-basta lang nagpapangalan ng ganon-ganon. Okay? Halimbawa, nakakita ka ng magandang bulaklak yun. Ano ang pangalan nun? Rosa. O sige, pangalan ko ay Rosa kasi magandang bulaklak. Ganon. Yung Escafabian, alam niyo naman ng lola ko. Si Escafabian, hindi ko siya na-meet. Kasi, kukwento ko muna si Escafabian. Si Escafabian, ang tuloy niya pangalan Francisca Fabian. Lola ko siya, nanay siya ng mom ko. Hindi siya nakita. 6 years old or 7 years old pa lang ang mom ko. Wala na yung lola ko. Kasi nanganak yung lola ko. Yung mom ko, meron siyang half sister. Kasi yung lolo ko, yung tatay ng nanay ko, namatay. So, nag-asawa uli. Or nabuntis si Iska Fabian. Hindi ko alam kung nag-asawa. Pero nabuntis siya eh. Marupok si Iska Fabian. Kasi hindi niya alam or baka alam niya na yung nakabuntis sa kanya may asawa. Kaya lahat tayo, yung lineage natin or yung pinanggalingan natin may sabit. Hindi lahat may, kasi nga tao tayo, hindi natin alam yung past natin, yung 1600, kaya wag tayong dapat magmalaki na oy malinis ang pangalan namin, napakagandang pangalan namin, kami pinakamayaman. Hindi, lahat tayo kasi pantay-pantay. Wala tayong may pagmamalaki. Kahit yung pinanggalingan natin, mapagmamalaki ba natin? Kasi nga, makasalanan ng tao. Okay? So, si Iska Fabian, nung pagkapanganak niya, after 3 months or 4 months, namatay na siya ng pagkapanganak niya. Siguro mga 26 years old lang siya, namatay na siya. Kasi lumaki yung tiyan niya after niyang manganak. So, yung mom ko, may half-sister siya. Yan yung yan si Iska Fabian. Pero kahit ganon nangyari kay Iska Fabian, alam ko mahal din siya ni Almighty Father. Hindi ko lang alam kung nakalapit siya kay Almighty Father. Sana nakalapit siya, no? Pero alam mo, pag ang tao is naghihirap na, pag nasa deathbed na, wala ka ng wala ka ng yabang sa mundo nun eh. Wala ka ng yabang sa pagkatawan mo. Wala ka ng ego. Kundi ang tatawagin mo na lang talaga si Almighty Father. Naniniwala ba kayo doon? Kahit yung mga nagsasabi na mga kung di sila naniniwala kay God, no? May mga taong ganun, sabi hindi ako naniniwala kay God. Pero kung, di ba, madapa ka lang, masakit lang ang tuhod mo, kung sino-sino ng santo ang tinawag mo. Yung pa kaya na nasa deathbed ka na
magiging ano ka pa ba? Hindi ka pa ba maniniwala kay God nun? Kaya yung death, yan yung nagpapahina sa atin. Pero yun din ang dahilan para lumapit tayo kay Almighty Father dahil wala tayong may pagmamalaki. Pantay-pantay tayo. Mayaman ka man na mahirap. Mataas man ang pinag-aralan mo o hindi. Ang ending lahat natin. Ang ending natin doon kay Almighty Father. Ang pagtawag sa Kanya ng totoo. Kaya wag na nating antayin pa na dumating tayo sa punto na gano'n. Ngayon pa lang, ipakita natin ang liwanag ni Almighty Father sa buhay natin para maimganyo rin ang ibang mga tao. Di ba nga nakalagay sa Bible na ipakita natin yung ilaw natin? Ano yung ilaw na yon? Yung ilaw na yon, si Jesus Christ yun, si Almighty Father yun. Huwag tayong mahiyang ipakita yung ilaw na yon, si Jesus Christ. Dahil siya ang ating pag-asa sa buhay. Wala nang iba. Kaya napunta tayo doon kasi binanggit yung pangalan ko, di ba? Iska Fabian. Kasi nga, ito nga si Moses, yung anak niya, may mga meaning yung name ng mga anak niya. Ituloy natin, ano? Jethro, Moses' father-in-law, together with Moses' son and wife, came to him in the wilderness, where he was camped near the mountain of God. Jethro had sent word to him, I, your father-in-law Jethro, am coming to you with your wife and her 2 sons. So, si Zipporah, kasama yung 2 anak niya, nagpunta sa father-in-law niya, doon sa tatay niya. Ngayon, tuwing pagbalik nila kay Moses, kasama na si Jethro, yung father-in-law niya. So Moses went out to meet his father-in-law and bowed down and kissed him. Mapagkumaba si Moses, no? Kahit alam niyang si Almighty Father na sa kanya ang pagmamahal yung Almighty Father, siya ang binigyan ng staff at saka ng power to oversee the Israelites. Mapagkumaba pa rin siya kasi hinalikan pa niya yung father-in-law niya at saka nag-bow down pa siya, si Moses. So tayo, kahit anong estado natin sa buhay, magpapakumbaba tayo. Hindi tayo mayabang. Huwag natin yabangan kung sino man. Lagi mapagkumbaba. Hindi tayo dapat mahiya, no? Di ba? Iba kasi ang pagiging humble sa pagiging mahiyain. Okay? Maging mapagkumbaba tayo, pero wag tayo maging mahiyain. Mahirap i-balance, no? Iba yung pagiging mahiyain sa mapagkumbaba. Pwede kang maging i-share mo ang Word of God, pero hindi ka mayabang. Pwede kang tumulong sa tao pero hindi ka mayabang at hindi ka mahiyain. Kasi wala ka namang dapat ikahiya dahil yung shame natin, kung kay Almighty Father tayo nagtitiwala at kay Jesus Christ, yung shame natin mawawala rin, lalakas na yung loob natin dahil ang kapit natin, si Jesus Christ at si Almighty Father, pinatawad niyo tayo sa kasalanan natin at sa kanila tayo kumakapit. Pero ang pagiging humble, yun ang isa sa mga characteristics ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ at sila ang gagayahin natin. Kaya ito si Moses, kahit na binigyan siya ng power ni Almighty Father para mag-oversee sa mga Israelites, makapagkumbaba pa rin siya.
Jethro was delighted to hear about all the good things the Lord had done for Israel in rescuing them from the hand of the Egyptians. He said, "Praise be to the Lord who rescued you from the hand of the Egyptians and of Pharaoh, and who rescued the people from the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all other gods, for he did this to those who had treated Israel arrogantly." Then Jethro, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and other sacrifices to God, and Aaron came with all the elders of Israel to eat a meal with Moses' father-in-law in the presence of God. So si Jethro, natuwa sa mga nangyari at pinupuri niya si Almighty Father dahil sa mga miracles na ginawa niya at nang ilabas niya ang mga Israelites sa Egypt. At sabi ni Jethro, patunayan natin ngayon na si Almighty Father ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang makakatalo sa Kanya. At ginawa niya yon, sabi ni Jethro, para sa mga pagtatanggol niya sa mga taong pinili niya. So tayo, pinili tayo ni Almighty Father na maging follower niya. Ipagtatanggol niya tayo. Maging mapagkumbaba lang tayo. Ipagtatanggol niya tayo. May ma-experience man tayo ng sorrow, gaya ng mga Amalekites, di ba? Nakaka-experience tayo ng sorrow, trials and sufferings. Pero nandiyan si Almighty Father. Huwag tayong titigil mag-pray. Huwag tayong titigil tawagin siya, irespeto siya. Mahalin siya. Tapos ito ngayon si Jethro, nagdala siya ng burnt offering ng mga pagkain, sinacrifice to God. Tapos kumain si Aaron, tsaka yung mga elders sa Israel ng meal kasama si Jethro in the presence of God. So nandun si Almighty Father, yung spirit niya, habang kumakain yung mga elders, tapos nung nag-sacrifice sila kay God ng food, ganun. Yung pagsasacrifice kay God ng food is yung sinusunog, di ba? Kasi yung smell nun, yung maganda na aroma or mabango sa pang-amoy ni Almighty Father. The next day, Moses took his seat to serve as judge for the people, and they stood around him from morning till evening. When his father-in-law saw that Moses was doing for the people, he said, "What is this you are doing for the people? Why do you alone sit as judge, while all these people stand around you from morning till evening?" Sabi ni, ngayon, si Moses ngayon, nag-sit na siya as judge para sa mga tao kasi siya ang nagde-decide or kung ano ang gagawin, decision maker. Si Moses, kung may mga sigalot or away, mga bickering, si Moses din ang nag-aayos nun. Ngayon sabi ni Jethro, takita niya, kasi maghapon from morning till evening. Bakit ganito ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit ikaw lang ang nagde-decide sa mga tao nito? Hindi ka mapapagod ka nito. Imagine morning hanggang evening, mapapagod ka, sabi niya. Moses answered him, "Because the people come to me to seek God's will. Whenever they have a dispute, it is brought to me, and I decide between the parties and inform them of God's decrees and instructions." So galing lahat kay Almighty Father, yung mga decrees and instructions, pag may mga dispute yung mga tao. Moses' father-in-law replied, "What are you doing? What you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Listen now to me, and I will give you some advice. And may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to Him. Teach them His decrees and instructions and show them the way they are to live and how they are to behave. But select capable men from all the people
men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter because they will share it with you. If you do this, and God so commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied. So sabi ni Jethro, binigyan siya ng advice ni Jethro, ng father-in-law niya. Ganito lang ang gawin mo. Kumuha ka ng mga tao, ng mga trustworthy, ng mga hindi nandadaya, gano'n. Tapos sila ang, pag may mga issue na mababaw lang na issue, sila ang mag-handle. Pero pag may mga heavy issues na, ikaw na ang mag-handle. Turuan mo yung mga tao. So, ganun nga ang ginawa ni Moses. Moses listened to his father-in-law and did everything he said. He chose capable men from all Israel and made them leaders of the people, officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. They served as judges for the people at all times. The difficult cases they brought to Moses, but the simple ones they decided themselves. Then Moses sent his father-in-law on his way, and Jethro returned to his own country. So, ganun nga ang ginawa ni Moses. Kumuha siya ng mga tao, ng mga elders, para tinuruan niya, para kung may mga shallow issues lang, doon lang sa mga tao lalapit. Pero kung may mga heavy issues na hindi na kayang isolve ng mga tao na pinili niya, kay Moses na lalapit. Okay. So, si Jesus Christ, di ba may mga apostles siya? Parang ganun din ang ginawa dito. Si Moses, may mga taong pinili. Si Jesus Christ, may mga apostles din siya. So, yung mga heavy load, heavy burden kay Jesus Christ. Pero, pag yung may mga tao na, yung may mga issue na mabababaw lang, yung mga apostles na ang nag-solve. Di ba ganun ang nasa New Testament? Kaya kino-compare natin yung Old Testament dito sa nangyari kay Moses at kay Jesus Christ. Pero mas worthy si Jesus Christ kasi si Jesus Christ never siyang nagkasala. Si Moses nagkasala siya, nakapatay siya ng tao, di ba? At may asawa siya, ganun. Tapos nag-asawa ulit siya after nung naman at nawala si Zipporah. Si Jesus Christ, malinis, hindi siya nagkaroon ng anak, hindi siya nagkasala, hindi siya nagkaroon ng isip ng earthly pleasures dito sa mundo. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa pagtutulong niya ng mga salita na to, sa pag-guide niya sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko, kung ano ang isi-share ko sa inyo. May mga konti lang ako na chine-check, pero yung mga pagdire-diretso na, hindi ko na alam sasabihin ko. Humingi ako ng tulong kay Almighty Father. Tapos na to, at naka 2 chapters tayo ngayon. I-share ko lang, meron lang akong i-share sa inyo isa pa, no? Napanood ko kasi sa YouTube, may isang lalaki. Kasi nagtataka ako, bakit ang money natin naka-base sa gold, hindi sa diamond, di ba? Ang money ng buong mundo naka-base sa gold, hindi sa diamond. Di ba sabi, diamond is a girl's best friend? Kung diamond ang pinaka-importante, bakit hindi doon naka-base yung pera natin? Ang naka-base ang pera natin sa gold. At ang gold binabanggit sa Bible, pero ang diamond hindi binabanggit sa Bible. Never binanggit ang diamond sa Bible. Kasi ang diamond is a marketing strategy lang yun. Binenta, para lang maibenta yung mga diamond na ganon. Oo, matigas siya, di ba? Matigas yung diamond. Pero nakita ko sa YouTube, may isang lalaki, nasa test tube yung mga diamonds niya, yung mga uncut diamonds niya. Madami yon. Ang ginawa niya, sinunog niya, okay?
mataas yung alam mo yung temperature. So nung sinusunog, 'di ba yung diamond nakakakat ng glass? Pero nasusunog pala 'yon, tapos nag-evaporate. Nawawala ang diamond. Kaya hindi importante ang diamond. Mas importante ang gold. Nang sinunog yung gold, nag-liquefy lang siya. And then, napapurify, lumiliit lang siya, pero gold pa rin yun. Tapos kung ilagay sa tubig, naisali sa ibang chemical, nagli-liquefy yung gold, diba? Pero mabubuo pa rin siya pag wala na siya dun sa liquid state na yun. Kaya mas importante ang gold kaysa sa diamond. Yung diamond, marketing strategy lang ng De Beers. Ano yung De Beers? Sila yung nagpasikat ng diamond nung early 1900s yata. Di ba yung may kantang Diamond is a girl's best friend? Marketing strategy lang yon. Kasi kung titignan mo, yung mga tao na mayayaman, no? Di ba yung mga prince and princesses and yung mga kings and queens, tingnan mo yung mga tiara nila, hindi tiara, yung mga tiara nila or yung mga crown nila, anong mga gems ang nandun? Jasper, ruby, ganon, emerald. Yun ang nakalagay sa Bible ng mga gems, mga matataas na quality ng stone. Pero diamond, hindi. Kasi nadidisintegrate ang diamond, nawawala, nagiging carbon dioxide. Kaya mas importante ang ginto at yung iba pang mga gems na binabanggit sa Bible. So kung gusto niyo malaman yung mga gems na mahal or precious gems, sa Bible ko yung titingin. Kasi ang Bible ang totoo to, subok na tong Bible. Matagal na ang Bible. From generation to generation. Ito ang manual ng buhay natin. Dito nakasalalay ang paniniwala natin kay Almighty Father. This is the word ni Almighty Father to. Yung word ni Almighty Father, naging flesh, naging si Jesus Christ. Kaya, dito sa Bible, nandito lahat, si Jesus Christ. Dinidescribe si Jesus Christ, ito yung katangian niya. At dito sa New Testament, dumating na siya. Thank you sa pakikinig. Ang dami nating napagkwentuhan. No? Parang madami. Thank you and mahal na mahal tayo lahat ni Almighty Father. Huwag tayo magsasawang mag-pray. Darating ang mga sorrows and sufferings. Hindi mo mawala yan. Pero, maaalis yun. Okay? Tatanggalin yung Almighty Father yun. Darating ang panahon, tatanggalin yung Almighty Father yun. Pero dahil kasama natin siya, mapagwawagian natin yun, basta lagi lang tayong magpe-pray. Isuko natin lahat kay Almighty Father. God loves us all and God bless you.